guys, this is Ren and I am finally back after several months. And for today's video, i-wear test natin itong bagong-bago concealer from Lovely Cosmetics. This is the Beyond Blur High Coverage Concealer. So if you want to know how this performs, I have oily skin by the way, then please keep on watching. So again, this is Lovely Cosmetics' newest release. A little info muna about the product. This retails for 428 pesos and it contains 8 grams of product. Not gonna lie, medyo nasa pricier side siya, no? Medyo mahal siya ng konti compared sa mga local concealers from other local brands. But we'll see kung worth it nga ba siyang bilhin for 428 pesos. Ako din, curious din ako. Sobrang favorite ko. No one can top yung The Sem na concealers. As in, yun yung binabalik-balikan ko. Titignan natin ngayon kung kaya bang i-dethrone nitong Lovely Cosmetics na concealer. Ito yung itsura ng packaging niya. So, nakalagay dito, cruelty-free, vegan, and 12 months after opening. So, looking at the ingredients list, by the way, naka-print siya dito sa box, which is very good. I am seeing a lot of silicone and water. I think hybrid siya. Lovely Cosmetics, if you're watching, please confirm if hybrid nga ba itong concealer na to. This is made in Taiwan. This is how the bottle looks like. May logo here, silver chrome. Silver din yung cap, which can be prone sa fingerprints. Pero hindi ako magrereklamo kasi ano ba naman yun kung maganda naman yung performance ng product, di ba? We'll see. Tapos dito sa likod, nakalagay yung kanyang name. Dito sa baba, nakalagay yung kanyang shade name and I got it in the shade 2LW. Nagtanong ako sa official Instagram account ng Lovely Cosmetics kung ano yung shade na i-recommend nila. OF1 ako sa Izzy, Olive Fair number 1. Sabi ko medyo concern ko is since light, warm olive siya, baka hindi siya mag-match sa akin kasi yung pagka-olive undertone ko, leaning towards neutral siya instead of warm. Pero sabi ng Lovely Cosmetics, huwag daw mag-alala kasi hindi naman siya sobrang warm pagka in-apply na sa skin. I literally took the risk. Bago ko pa tinanong yung Instagram account ng Lovely Cosmetics, in-order ko na talaga to. Preparing na siya. So, there's no way to cancel. Talagang ni-risk ko na itong shade yung kunin. And then, pagka-reply nila, natuwa ako kasi yun din yung sinadjust nilang shade. So, yan. Nakita nyo naman siguro na, ayan, nasa face ko na siya. And, masasabi ko na okay talaga yung shade match niya sa akin. Okay, amoy natin. Yung scent niya, amoy cosmetic, amoy makeup. Wait, tingnan natin sa ingredients kung meron siyang artificial fragrance. Wala akong nakikitang artificial fragrance dito sa product na to. And swatched sa arms, ito siya. Nakikita ko yung consistency niya. Medyo thick siya, pero not too thick. And nakikita ko na high coverage nga siya, guys. Tingnan natin kung mako-cover niya to, ha. Medyo hindi siya match sa kulay ng arms ko. Pero nakita nyo naman kung paano niya natakpan yung spot. Without further ado, try na natin siya. So far, 3 claims yung nakikita ko na malinaw dito sa product na to. Sabi nila, full coverage, transfer resistant, and lasts up to 12 hours. And so, okay, ayan lahat ng shades ko sa lahat ng go-to concealers ko. This is the Sem in 1.5. This is Izzy OF1. This is Get Ready With Me's 09W Butter dun sa old formula nila. This is Get Ready With Me's Butterscotch dun sa new formula ng Radiance Tint. And this is Lovely's 2LWO. Makeup is removed. Ayan yung current condition ng skin ko. I'm having a few breakouts here dahil sa hormonal imbalance dahil sa gabi po ako gising as a night shift worker. Ayan, I have a few acne marks here and there, and red marks sila. Ayan yung mga stubborn. Isa sa mga stubborn i-conceal talaga. Isuswatch ko lang siya dito to see if it's a good match. Baka nagtataka kayo, masyado siyang yellow sa face ko kasi hindi ko alam kung nakikita sa camera, pero dito sa personal, very evident na yung aking mukha ay mas maputi than the rest of my body. And iba talaga yung shade niya since mamula-mula nga siya. Right after blending, I can see na full coverage nga talaga siya. So, magsuswatch ako dito. Okay, yan. Iwanan ko muna siya dyan, tapos check natin later kung mag-oxidize ba siya or kung papantay ba siya sa neck ko. For now, proceed na muna tayo sa application nito. For this side, itatry natin yung ima-marinate ko siya before blending out para makita natin. Kasi napanood ko yung ibang reviews na itong concealer na to. Sinabi din ni Miss Lovely, the owner of Lovely Cosmetics, na hindi niya nga nire-recommend na i-marinate siya kasi medyo mahirap na siyang i-blend pagka ganun yung ginawa. Meron ako mga dry patches dito. Titignan natin later kung magsasettle ba siya. Yung applicator nito is malaki.
Reminds me of the one from Get Ready With Me. Check lang natin, medyo nag-blend in nga sa neck ko yung ano no. I don't know if ayan na ba yan or mag-oxidize pa siya mamaya. As you can see, di na siya masyadong halata. Hindi katulad kanina nung freshly applied pa lang siya. Unahin na natin itong stubborn spot na to. Konti lang, tapos i-blend ko gamit yung brush. Nakita nyo naman siguro a little goes a long way. Full coverage ba siya? First application, medium coverage. Take note guys na mahirap talagang conceal yung mga ganyang texture ng acne marks. Nakikita nyo ba? Ayan o. Parang ano siya, parang siyang nabalatan. So, try pa natin ulit ng isa pa. Ayan yung mga marks na mahirap i-conceal na kailangan talaga tapping motion lang kasi nagsaslide sa kanila yung product pagka dinrag nyo. So, ayan yung naging coverage na nabigay ng concealer ng 2 dots. 2 dots lang yung ginamit ko sa part na yan. Conceal ko na the rest of my face here. Ang dami! Konti lang yung nilagay ko, parang ano pa lang yun. Ganito na agad yung nabigay niya na coverage. So, definitely with this concealer, a little goes a long way. Feeling ko pag napadami yung lagay mo dito, may tendency na mag-cake siya. Pero so far, ayan yung finish niya sa face ko. By the way guys, wala akong nilagay na kahit ano. Di ako nag-moisturizer, di ako nag-primer. As in, bago ko ginawa tong makeup ko, kakahilamos ko lang. Tinitignan ko dito sa mirror kung meron akong mga marks na pwede kong ipakita sa inyo na hindi ganito yung texture. Nakikita niyo ba yun? Parang ang kintab niya kasi, di ba? Na makukonceal natin. Pero ito pala, ayan, itong mga marks na to na fini-fade ko. So, nakita niyo naman kanina kung gaano sila ka-evident. Tapos now, nawala sila. Tapos ito naman, tignan natin. There you go. Bakit ito na-conceal niya agad? Same sila ng texture. Yan, nakikita nyo, makintab siya. Ito din, oh. Feeling ko, mas malala lang talaga yung pagiging red nito. Baka nagtataka kayo, bakit hindi ko pa kino-conceal yung under eyes ko? Kasi may gagawin tayo dyan later. Pero later na yan, for now, balikan muna natin itong part na minarinate. Base sa nakikita nyo, nabiblend naman pa din siya. And para sa akin, mas gusto ko talaga yung result sa skin ko nung marinated na concealer. Parang for me personally, mas seamless siya. So ayan, this is how my skin looks like. Nag-cling ba siya sa dry patches? Definitely, kasi hindi naman tayo nag-skin prep. So ayan siya, nakikita nyo. Pero not so much, kasi kung sa ibang product yan, talagang makikita nyo na nabubuo dyan yung product. Dito sa baba, itong parang pimple ko na may bump. Ayan, medyo nagsettle siya. Kasi nga, again, hindi tayo nag-skin prep. So, ayan, di ako nagre-reklamo na ganyang level yung naging coverage niya sa mga spots ko dyan sa gilid ng face ko. Kasi, yung mga ganyang spots, usually, kailangan talaga ng help ng color corrector niyan para as in fully makonceal mo sila. But, hindi natin yung ginawa today kasi nga gusto natin i-testing yung coverage nung concealer lang mismo. Yung finish niya sa skin ko, hindi siya flat matte. Kasi as you can see, meron pa ring glow. Yan. Hindi rin siya dewy. Parang luminous glow lang siya. Parang semi-matte. Now, let's proceed to the under eyes. Usually, pag nagme-makeup ako, hindi ko talaga inuuna yung under eye. Kasi mabilis mag-crease yung under eye ko. Siya yung last step ko sa mga cream products. And for today, para matesting natin yung formula ng concealer lang, concealer alone, and yung coverage niya dyan sa ganyan kalalang under eyes. Gagawin ko for this side, lalagyan ko muna ng peach corrector. Ito yung go-to peach corrector ko from the SEM. Tapos dito sa side na to, walang corrector, concealer lang talaga. Ganyan lang, as in super konti lang. A-apply ko na tong concealer dito sa side na to. Ganyan kadaming product lang yung nilagay ko. So, this is how it looks like with color corrector and one layer of concealer on. Usually, ginagawa ko pa ganyan. Sineset ko na siya agad with powder. Kasi nakikita nyo ba yan? Yung line sa ilalim ng mata ko. Usually, nagsisettle dyan talaga yung products. As in, kahit anong gawin kong skin prep, eye cream, moisturize.
Nagsisettle talaga siya dyan. But we're not doing that today. Hindi ko siya isaset hanggang mamaya, hanggang matapos ko tong isang eyes. Tapos wait tayo for a few minutes. Kasi usually, after ng few minutes na yun, nagsisettle na talaga sa eyes ko yung product. Kukumpara natin kung sino yung mas mabilis magsettle or kung magsisettle ba sila. Kung ngayon, ito naman sa kabila, concealer lang yung gamit. Nakita nyo? Grabe yung yung coverage niya. Definitely mas brighter tong side na to. Pero tingnan natin, tapusin natin hanggang sa lids. Okay, so this is how it looks like with one layer of concealer on, with one layer of concealer on, and with color corrector. May pinagkaiba ba? Feeling ko parang wala naman. Okay, so yan. Pag nag-look down ako, definitely merong mga konting noticeable difference. Una, ito. Ayan, nakikita niyo yung area na to, medyo grayish pa siya. Ito din naman, medyo grayish pa kasi nga malala talaga yung dark circles ko. Nakita niyo naman. But, somehow, this seems brighter. Since 2 layers to, isang layer ng color corrector tapos isang concealer. Ito 2 layers din natin tong isa. Para same amount of product lang sila. Tapos saka natin tignan kung magki-crease ba sila later. Okay, so ayan silang dalawa. Side by side. 2 layers. 2 layers. Ngayon, bago tayo mag-proceed sa spot concealing, tignan natin yung concealer na nilagay ko dyan kanina. Ito nakikita nyo medyo namumula yung balat ko dito. Hindi ko alam kung bakit. Pero ayan yung concealer. As in. Ayan o. Parang nag-disappear siya sa skin ko. So, yes. 2LWO is a good shade match. For me, mukha lang talagang maputi sa face ko ngayon. Pero, I believe magsiset pa siya mamaya. So, ngayon, ang gagawin ko is magsa-spot conceal lang ako. So, ayan. Ang ginawa ko ay nag-spot conceal lang ako using the same product. Yung Lovely pa rin. Tapos, minarinate ko lang siya for a few minutes. As you can see, na-cover niya na yung mga discoloration na nagpipeek through pa kanina. Everything is well blended. This is how it looks like on my skin. Ayan. So, may nakikita na akong creasing sa under eyes ko. Counting creasing na nangyayari. Dito naman kay Lovely, may konti, pero super konti. Take note ha, 2 layers yan parehas. Nakikita nyo ba yung difference ng dami ng nila, ng creasing? Diyan pa lang alam na natin na mas nag-crease yung may color corrector. Pero kung ang ginamit nyo is itong concealer alone lang, less prone to creasing. So, ngayon, ang gagawin ko ay, i-blend out ko siya. Tapos, isiset na natin siya with powder. And ang gagawin kong powder ay itong favorite kong powder na pang set. Actually, fixing powder to from e.l.f. Finishing powder to, pero ginagamit ko siya pang set. Kasi pag ito yung pinapang set ko, sobrang ganda ng finish niya sa skin ko. So, yan. Pinapakita ko lang yung mga products na subok ko na and alam ko na yung effect sa skin ko para alam ko din kung paano magpo-perform mismo yung concealer. So, ayan, nakikita ko. Dito sa may taas ng eyes ko, sa eyelids. Same lang yung creasing yun. Wala, ganyan talaga yan dyan kasi oily yung lids ko eh. So now that we are done with our base, ang next step ko, bago ko siya fully powder, is magsa-setting spray ako. And ang setting spray na talagang ginagamit ko is itong from ZC, yung pink cap. Baka nagtataka kayo, bakit pinowder ko muna yung eyes ko bago ko siya setting spray. It's because I don't use a setting spray for my eyes. As in, itong buong eye area na to. Hindi ko siya setting spray. Pero today, hindi ko isa-setting spray itong part ng face ko na ito na lang. Para makita natin kung huhulas ba yung makeup dun sa yung maraming spot ko. Kasi diba dito ang spot ko, ito lang naman. Ito, marami akong mga discoloration, mga acne marks dyan sa part na yan. So, titignan natin kung huhulas yung makeup dyan nang walang setting spray. So, itong part lang na to yung isi-setting spray ko. Pero bago natin gawin yon, i-zoom in ko muna kayo. Tapos, papakita ko sa inyo na this is how the concealer looks like on my skin. Ayan siya. And now, set ko na the rest of my face using this Get Ready With Me na loose powder. Tapusin ko lang the rest of my makeup. Balikin ko kayo.
Okay, so I'm done with my makeup and this is how it looks like. This is how it looks like on my skin. Yan. Alam nyo guys, hindi ko alam kung bakit dito sa video, as in, kitang-kita yung texture ng mukha ko. Tinitingnan ko siya dito sa personal. Ang ganda ng lapat ng concealer sa face ko. Hindi siya cakey. Yung sa dry patches ko, ayun o. Nakikita nyo naman, diba? Super evident ng dry patches ko. Pero hindi nagsettle gaano yung product. Kung titignan nyo yan, sobrang minimal lang nung settling na naganap. Hindi ko alam bakit ganun. Bakit sa video masyadong obvious yung texture. Pero dito sa personal, sobrang ganda. As in, ang ganda ng lapat. Hindi flawless. Hindi flawless kasi nga, textured yung skin ko. Pero, magagamit ko yung flawless na term. Kasi, flawless talaga yung lapat niya sa face ko. As in, hindi ako nag-exaggerate. Pero again, ayoko naman magsalita ng tapos kasi hindi pa natin alam kung paano siya magpo-perform sa skin ko. Pero so far, it looks so good. Dito sa personal, tinitingnan ko, it looks so good. It's currently 3:12 a.m. Balikan ko kayo mamaya for check-ins. Hey guys, I'm back. First check-in. It's now 6:43 a.m. Almost 4 hours na. Pero count natin siya as 3 hours. Sabihin na lang natin na 6 a.m. pa lang. So, yung straight 3 hours na yun, nandito lang ako sa tapat ng filming table ko, ng makeup table ko. Nag-film lang ako ng content for straight 3 hours in front of a strong light na medyo mainit yung buga. So, medyo nag-oil up ako. Pero may aircon naman dito. So, hindi din ako masyadong pinagpawisan. Pero mamaya, lalabas ako. Sasadyain ko magpapawis para makita natin yung performance niya kapag pinawisan. As a pawisin girly that I am. Pero ayan, so far, this is how my makeup looks like after 3 hours. And I can say na mas gumanda yung lapat niya sa skin ko. Although, parang hindi yun yung sinasabi ng camera kasi masyadong HD, no? Pero dito sa personal, talagang okay yung pagkalapat ng makeup. As in, tinitingnan ko dito, yung mga kinonceal ko na spots, hindi pa rin sila nagpipeek through. Yan, yung mga kinonceal ko kanina. Ayan. So far, so good. The only thing that I notice is itong pagsettle nung concealer sa lids ko. And dito sa under eye creases ko. Ito na. Ito na yung mas talaga na comparison. Ito yung side na Lovely Cosmetics concealer lang. Tapos ito yung merong The Sem na color corrector. Ito lang yung nagsettle sa side na to. Tapos ito, as in evident yung line. So, we can say na ang salarin dyan is yung The Sem, hindi yung Lovely. So, in terms of settling and creasing, good to si Lovely Cosmetics. In terms of oiliness, kung i-compare ko silang dalawa, ito yung side na walang setting spray. Ito yung sa nose area. Ito yung side na meron. Okay, so yan, nakita yung difference. Ito, medyo semi-matte pa yung finish niya dito. Dito sa part na to, medyo nag-oil up na ako. Pero guys, sinasabi ko sa inyo, sobrang minimal ng oil na nakikita ko. Para makita nyo kung paano ako mag-oil up normally, punta kayo sa YouTube channel ko. Meron akong isang concealer review doon na nag-check-in din ako after 3 hours. Sobrang lala ng oil ko, as in oily talaga ako. And definitely, na-help nung setting spray makontrol yung oil sa side na to. Pero, Lovely Cosmetics Concealer alone, not bad. As in, not bad. Kasi wala akong reklamo dyan sa amount ng oil na na-produce na yan. Anyway, masyado pa maaga para sabihin na super ganda niya kasi 3 hours pa nga lang. So, balikan ko kayo later, after 3 hours ulit, para 6 hours. Hindi ko muna gagalawin yung mga yan. Hindi ko muna i-blend yung mga nag-crease. Hindi muna ako mag-blot. Balikan ko kayo later. Hey guys, it's 11:13 a.m. Nakalimutan ko mag-check-in kanina. It has been 8 hours. 8 hours na nasa face ko. Itong makeup. And so far, ito yung itsura niya. Ayan, up close and personal. So, ang unang-unang noticeable changes sa aking face, definitely itong under eye area ko ay nag-crease na. And sa mga oras na to, ito yung situation ng side na Lovely Cosmetics concealer lang. And ito yung side na my color corrector.
As of now, after 8 hours, pantay na sila. Parehas sila ng amount ng product na nagsettle sa lines sa ilalim ng mata ko. But, makeup is still there. Blush is still there. Yung oiliness ko, kung ikukumpara natin itong side na may setting spray, sa nose area ko, talagang oily na yan. Wala tayong magagawa dyan. Ganyan na talaga yan, yung T-zone. Pero dito sa cheek area ko, kung kukumpara natin dito, mas oily pa rin talaga yung side na walang setting spray. So, yung setting spray definitely nakaka-help siya sa oil control. Magbo-blot na tayo. Ang gagamitin ko pang blot is tissue lang. Unahan ko na kayo, baka ma-disappoint kasi kayo. Feeling ko, hindi natin ma-achieve yung claim na transfer proof. Kasi, kahit anong makeup, pag minix mo sa oil, talagang magta-transfer siya. Talagang magbabudge at magbabudge siya. Ngayon, titignan na lang natin kung ano yung magiging itsura ng skin ko pagka binlot natin siya with tissue and kung gaano kadaming product yung matatanggal or maaalis or mag-move ba siya. Dito muna sa side na may setting spray. Hindi ko siya ginalaw ha. Binlot ko lang talaga. Minimal transfer, I must say. Yan, as in, ayan lang yung naging transfer niya. Dito naman sa side na walang setting spray. Okay, so ikukumpara natin silang dalawa. Kayo na yung mag-judge, pero feeling ko mas madaming natanggal dito sa side na walang setting spray. And this is how my skin looks like up close. Ayan. Tinignan ko din sa personal. Medyo nagkikik na siya, pero again, it has been 8 hours. So, not bad yung cakiness. Kasi kung sa malayuan mo siya titignan, okay pa. As in, mukha pa akong fresh. Blot ko lang the rest of my face. Tignan niyo kung mawawala yung oiliness dito sa part na to. So, ayan guys. Definitely, kung oily kayo like me, hindi nyo masyado ma-achieve yung claim niya na transfer proof. Pero long-lasting makeup, yes, true. Kasi 8 hours na, ganyan pa rin yung itsura niya sa skin ko. Medyo nag-cake siya kasi nga oily ako. Given yun. Pero hindi siya talaga masyadong humulas. Pinagpawisan ako ng malala kanina kasi naglinis ako ng kwarto. Pinatay ko yung aircon habang naglilinis ako. So talagang pinawisan ako kanina. Pero hindi ako nagpunas ng pawis sa face. Hinayaan ko lang talaga. Ayan, so hindi ko muna siya gagalawin. Pakita ko muna sa inyo para may idea kayo kung anong itsura ng makeup after 8 hours if hindi kayo magre-retouch. Ayan. Ganyan siya. So, since nakita nyo naman na magre-retouch ako, di naman super retouch. Like, di na ako magre-reapply ng product. Ibe-blend ko lang ng maayos itong mga nag-crease sa under eye. Parang fresh na ulit. Ito yung sa my eyes, medyo mahirap na siyang i-blend. Kasi talagang nag-settle siya sa lines. Pero kaya siya ng finger lang. There you go. Yan. Fresh na naman itong part na to ng face. So, here naman, okay, so there you go. That's how my makeup looks like. Refreshed after 8 hours. Medyo blend ko lang din ulit. Retouch ko lang tong part. Tinitignan ko kasi kung may matatanggal na makeup, kung maaalis ba yung base. And, actually hindi. Hindi siya natuklap. Hindi siya nagpill. Hindi siya natanggal. Not to mention na may setting spray itong part na to. And usually, kapag the same yung gamit kong concealer, tapos may setting spray, tapos nag-blot ako and then nag-blend ako ulit, natatanggal. Parang natutuklap yung concealer. Lalo na pag napakapal ako ng setting spray ha. Dito, try natin sa walang setting spray kung ganun ba din. Girl. Literally, parang binrush mo lang talaga yung concealer. Yan. Definitely, hindi siya mukhang bagong apply. May parts na natanggal. Pero kasi, consider nyo 8 hours na yan nasa face natin. Tinitignan ko dito sa personal, up close. Talagang okay yung lapat ng concealer sa face ko. Hindi siya masyado nag-cake dito sa forehead ko. That's insane. Check natin. Coverage. Still there. Kung paano natin siya iniwan kanina, ganyan pa rin siya ngayon.
Yan, dito din. Ito, walang nagpipeek through. As in, ganyan pa rin siya. Okay, so balikan ko kayo later ng mga 2 p.m. or 3 p.m. for the final check-in. Pero honestly, feeling ko abot siya ng 12 hours. Feeling ko fresh pa rin ako mamayang 3:00. Yes, ayan. Balikan ko kayo later. Hey guys. So, ayun. Nakatulog ako. It's already 6:06 p.m. This is how my makeup is looking like. Oil up ako kasi nga natulog ako. Pero, girl, ang fresh. Ang fresh kong gumising. Nakikita niyo yung lapat ng makeup. 15 hours na yung makeup na yan, to be exact. Tignan natin lahat ng points. Sa creasing, smile lines wala. Sa gilid ng nose, may namuo pero sobrang minimal. Ito medyo natanggal, hindi ko alam bakit natanggal siya. Feeling ko nadali ko. O, diba? Binlend ko lang, tapos parang okay na siya ulit. Sa under eyes, yes, nag-crease siya ulit. Although, hindi na tayo nagdagdag ng product kanina, pero ayan, nag-crease siya ulit. Again, sobrang minimal. It's nothing that a little blending cannot fix. Coverage, still there. May mga nagpipeek through like itong sa nose ko, which is totally normal kasi nga sobrang oily talaga ng area na yan sa face ko. Yan, yung T-zone. Ito, nag-peek through na din siya. Pero dito sa cheeks, coverage, still there. Oh, natulog ako. Andiyan pa din siya. Ito, medyo nag-peek through na. Pero again, 15 hours, magrereklamo ka pa ba? Sa mga dry patches ko, nag-cling din pero sobrang minimal lang din. Magbo-blot na ako ulit. Tingnan niyo kung may natanggal. Ayan, medyo nag-peek through na yung redness. Dito na yung pinakamadaming may natanggal na product. Pero kasi, 15 hours, pang given na aangat talaga yung makeup mo dyan. Pero, grabe guys, tignan nyo. Hindi ko in-expect na 6 na ako gigising. Dapat gigising ako ng 3. Ayan, medyo madami ng transfer. Hindi ko tinapon yung tissue na pinang-blot ko kanina para mapag-compare natin yung amount of transfer. Guys, no retouch, just blot. Hindi na ako magre-retouch kasi buburahin ko na rin yung makeup ko after nitong video na to. But, ito yung naging transfer niya after 15 hours. And ito yung naging transfer niya after 8 hours kanina. Parang medyo same lang sila, no? Pero hindi. Sa personal, talagang mas madaming transfer itong 15 hours. Isa-isahin natin yung tatlong claims. Is it full coverage? Yes. Medium to full. Nakikita nyo naman. Concealer lang ginamit ko sa mga blemishes ko. Walang color corrector. Is it transfer resistant? Maybe, especially for those people who have normal to dry skin, pero as an oily skin girly, hindi siya transfer resistant sa akin kasi nga, kahit anong makeup naman, when mixed with oil, talagang magta-transfer siya. And we should not expect a makeup to be transfer resistant. Kung ganun lang din naman, dapat mag-permanent makeup na lang tayo. Does it last up to 12 hours? Definitely. I am the living proof. This makeup is the living proof. Lovely Cosmetics, what sorcery is this? Never have I imagined nagigising ako na ganito ka-fresh. Concealer and powder lang yan. Tapos lash extensions. Wala na. I don't even have a lipstick on. Grabe! Is it worth it for 428 pesos? I personally think so. Kasi kung local brand lang din naman yung isusupport ko with all the proper documentation, FDA notified, with certificates of product notification, I'm sold! Feeling ko, bibilin ko pa rin yung concealer na yun kahit mag-raise siya to 450 because, you know, inflation. Kung ganito kaganda, worth it? Super. Super worth it. This, by far, is my most favorite local concealer, if I must say. Ito din yung pinaka-high coverage and pinaka-long lasting sa lahat ng local concealers na meron ako. Honest yun ha. Now for the last point, where to buy. Available siya sa TikTok Shop. Available din siya sa Orange app and sa Blue app. So ayun lang guys. Feeling ko wala na akong ibang sasabihin. To Miss Lovely and the Lovely Cosmetics team, congratulations on this release. Super ganda ng concealer. Hands down.